It's perpektong-perpekto dahil gabi na rin. Maganda rin ang setup sa dulong table. Kinawayan pa ako ni Lucas at inaya kong sumali sa kanila dahilan nang napalingon din si Zane sa kinaroroonan ko. Sinabi ko namang magpapahangin muna ako bilang alibay. Nandoon sila Zane, Aaron, Lucas at West. Hindi ko rin muna gustong sumali sa kanila kasi medyo ma-awkward lang ako. Oras muna nila ngayong mag-bonding dahil sa pagkakaalam ko, ngayon sila naging kompleto ulit. May lumapit sa akin kasambahay nila, may binigay sa akin isang baso ng Four Seasons na juice. Ma'am, pinapabigay po sa'yo. Nginitian ko siya at kinuha ang baso. Mukhang bata pa siya na sa palagay ko'y nasa late 20s. Salamat po. Yumuko muna siya bago umalis. Napahinga ako ng malalim nang tiningnan ko ang kasambahay na naglakad papaalis. Naalala ko kasi noon, ganun din ako. Noon pa ako nagsisilbi sa mga bisita pero ngayon, naranasan ko na ako na ang pinagsisilbihan nila. Napangiti ako ng palihim dahil hindi ko inakala mapupunta ako sa ganito. Sinandal ko ang aking kamay sa railings habang nalalanghap ang malamig na hangin. 3 floor ang bahay nila Aaron kaya medyo mahangin na rin pagdating dito sa rooftop. How's your life? Napalingon agad ako sa aking gilid. Nakita ko si Zane. May hawak na kinatigal ko naman. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Lalong at nandito siya sa malapitan at katabi ko pa. Para bang bumalik ulit ang nararamdaman ko noon? Ininom ko muna ang malamig na juice na hawak ko bago ko siya sinagot. Ayos lang. Utal ko. Nakakainis. Bakit ba hanggang ngayon hindi ko pa mapigilang mapautal sa kanya? Nagpapahalata ka lang talaga, Kalya. Ikaw, kumusta? Pasensya hindi ko napansin na rosas pala yun. Pagtutukoy ko sa nangyari kanina. I'm fine. I managed. Napalingon ako sa kanya. Medyo namumula nga ang bandang leeg niya, pero di naman na yun masyadong halata. Where is your daughter and son? Tumingin siya sa akin, dahilan para magtama ulit ang paningin namin. Anong your? Anak natin yon, Zane. Pinipigilan ko ang sariling madulas. Sako namang sasabihin ko sa kanya. Hindi pa ako handa sa anumang posibleng mangyari. Nasa bahay, hindi sumama. May pasok bukas eh. Nakita ko sa gilid ng mata kong tumango-tango siya. Napansin ko ngayon lang kami nagkausap ng maayos. Iba sa ina-expect ko. Casual lang ang pakikitungo niya sa akin kaya medyo nawawala na rin ang kaba ko. Napalingon kami sa dulo ng tinawag kami ng 3 kaya pumunta na kami roon. Nagkuntuhan pa sila at panay-inom naman ng 4. Ako naman tamang inom lang ng sparkling wine. Naging maganda ang kwentuhan ng mga sandaling iyon. Tiningnan ko ang relos at di ko napansin. Malapit na pala mag-alas 11 ng gabi. Tumayo ako upang magpaalam dahil kailangan ko nang umuwi. Medyo may tama na rin si Lucas, West at Aaron dahil papikit-pikit na ngunit si Zane. Parang walang nangyari dahil tahimik lang din to. Tumayo rin ang 4 matapos sabihin iyon dahil may kani-kaniyang trabaho rin sila bukas. Kaya sabay na rin kaming bumaba. Nagpaalam si Lucas at West nang makarating kami sa labas. Binati pa ulit nila si Aaron bago sila tuluyang umalis, kaya kaming 3 lang din ang naiwan dito. Magpapaalam sana ulit ako para umalis na rin, pero nagulat ako na sabay nilang buksan ang pinto ng sasakyan nila. Nagpalipat-lipat ako ng tingin sa kanilang dalawa. Get in! Napatulala na lang ako nang sabay din silang magsalita. San ba talaga ako sasakay? Naiilang na ako dahil nakatingin pa rin silang dalawa sa akin habang hinihintay ang sagot ko. I will drive you home, Kalya. Papikit-pikit pang saad ni Aaron at tinapang sasakyan niya. Napalingon ulit ako kay Zane na kalmado lang ding nakasandal sa kotse niya. No, you're drunk, Aaron. Angal niya sa kanya at bumaling ng tingin sa akin. I will drive you home, Kalya. Seryosong sambit niya. Alam ko ang daan patungo sa kanila, kaya ako na lang. Anas naman ni Aaron. Pwede namang sabihin sa akin ang daan. I am not that drunk and I can handle the liquor. I assure that she'll be safe with me. Sagot agad ni Zane habang nakatingin sa kanya. No, hindi ako lasing ka. Di natapos ang sasabihin ni Aaron nang mabilis tong naglakad sa gilid at sumuka. Dali-dali akong pumunta sa kanya. Hinilot ang kanyang likod. Patuloy pa rin siya sa pagsuka. Nasobrahan ka ata sa pag-inom, Aaron. May halong pag-aalalang sabi ko. Nakapikit pa rin siya at nilalanghap ko na rin ang amoy ng alak sa kanya. Lumapit naman si Zane sa kanya at pinatayo agad siya. Tumayo naman agad si Aaron nang akayin siya ni Zane papasok sa loob ng bahay.
Pagpasok sa loob, agad nang nilapag niya sa Chase Lounge niya. Nakahawak si Aaron sa kanyang ulo, kaya pumunta rin ako sa kusina para kumuha ng tubig. Pagbalik ko, pinainom ko muna siya. Lumapit ang isang babaeng kasambahay at binigay sa akin ang unang dala niya at nilagay sa uluhan ni Aaron. Mukhang hindi yata ako mahahatid ni Aaron ngayon. Si Zane na lang munang hahatid sa akin, Aaron. Mukhang hindi mo pa kaya. Bulong ko, ngunit parang di niya rin yun narinig dahil mukhang nakatulog na rin siya kaagad. Let's go! Napalingon ako kay Zane matapos niya sabihin yon. Tumayo ako at sumunod agad sa kanya. Ikaw na bahala kay Aaron, ha? Utos ko sa kasambahay niyang nagbigay sa akin ng unan kanina. Yes po, ma'am. Agad na sagot niya. Nginitian ko siya at mabilis na ulit naglakad papalabas ng bahay. Binuksan na ni Zane ang front seat kaya't pumasok na ako roon. Tinignan ko pa siyang umikot para pumasok dito sa driver's seat. Just tell me the direction. Aniya kaya tinuro ko kung saan kami daraan. Malalaman niya na ako nasa ng bahay ko. Habang nasa biyahe, tahimik kaming dalawa. Di ko rin alam ang sasabihin ko sa kanya. Sinulipan ko siya isang beses habang seryosong nakatuon lamang ang tingin niya sa daan. Doon ko lang namalayan na mas makisig ng dating niya ngayon kesa dati. Naka-long sleeve siya na kulay puti ngayon habang nakasuot ng eyeglasses. Agaw pansin din ang pagkakatangos ng kanyang ilong at hugis na hugis niyang jawline. I told you before, stop looking at me. I can't concentrate. Napalaki ang mata ko nang hindi ko namalayan, nakatitig pala ako sa kanya. Segundo lang niya agad ako napaiwas ang tingin at tumingin na lang sa gilid habang nakatingin sa daan. Sorry. For what? Lumuko ka rito tapos straight ulit. Sabi ko na lang. Grabe, parang gusto ko nang bumaba. Naiilang na ako pag magkasama kami. Parang bumalik ang alaala ko dati habang magkasama kaming dalawa sa loob ng kotse niya. Huminto kami sa gate ng bahay. Agad akong bumaba para makalanghap ng hangin. Parang di ko talaga kaya sa loob. Napakunot ang noo ko nang bumaba siya sabay sa akin. Nakatingin ako sa kanya habang sumasandal sa sasakyan niya at nakahalukip-kip. Napatingin siya sa bahay namin. Nice home. Sumulyap siya sa akin kaya't napayos agad ako ng tindig ko. Tumikim ako sandali bago magsalita. Salamat pala sa paghatid sa akin. Tumango lamang siya sa sinabi ko. Naghintay pa ako ng ilang segundo pero wala siyang sinabi sa akin. Napangiwi ako sa aking isipan. Bahala na nga siya. Aalis na ako. Maglalakad na sana ako papasok na bigla niya akong hinila at sa isang iglap lang nakakulong na ako sa mga bisig niya. Hindi ko alam kung ilang lunok na ang ginawa ko dahil sa halo-halong nararamdaman ko ngayon. Zane? Impit ko. Naamoy ko rin ang amoy ng likido sa kanya. Ngunit hindi ganon katapang. Just stay still. Pigil niya at mas sinigpitan pa ang yakap sa akin. Isinandal niya rin ang ulo niya sa leeg ko kaya mas lalong tumaas ang balahibo ko nang tumama na ang mainit na hininga niya sa tenga ko. Let me be like this for a while. Sa pagkakataong to, kusang gumagalaw ang kamay ko para yakapin din siya. Bawat patak ng mga segundo, parang ang saya ko na. Parang ngayon lang ulit ako nakakaramdam ng ganito. Wala nagsasalita sa amin at pinakiramdaman lamang isa't isa. Hindi ko alam pero kusang tumulo na rin ang luha ko. Parang daan ko na lang siyang iyak ko sa sinasabi lahat ng mga gusto kong sabihin na hindi ko naman magawa. I am sorry, Kalia. Mas bumuhos pa ang luha ko nang sabihin niya ang mga katagang iyon. Para bang nalusaw ako sandali? Para bang yun ang gusto kong marinig pagkatapos ng lahat-lahat? Pulo ng aking mukha ng luha ko. Siguro, pag may salamin ka sa tabi ko, masasabi kong sobrang haggard ko na. Nakakahiya dahil feel ko may kasama pang sipon habang magkayakap kami. Nakatingin pa rin ako sa kanya habang pinupunasan niya ang luha ko. Wala pa rin nagsasalita sa amin. Ako na may nag-iisip pa rin kung anong sasabihin pagkatapos ng ilang minutong drama na yon. You've cried a lot. Nakangising sambit niya. Kasalanan mo to. Pagsisisi ko sa kanya. Habang kasama ko siya parang bumabalik sa alaala ko ang nakalipas. Para kaming bumabalik sa pagka-teenager na nagdadrama sa labas ng bahay. Did you make my mom cry? Halos mapatulon ako sa gulat nang biglang may matinis sa tinig na sumulpot sa may gate. Napalingon agad ako at nakita ko si Zach na nakapajama habang may hawak ang Detective Conan Bear. Baby, bakit kising ka pa? Gulat na tanong ko at nilapitan siya.
Good evening. Bati ni Zane kay Zack saka kumaway ng tipid. You're the guy at the bookstore, right? Yes, boss. Sagot agad ni Zane. What is your relationship with mommy? Why are you with her? Napatigil ako sa sinabi ni Zack kaya binuhat ko siya at pumasok kami sa gate. Baka ano pa ang masabi ng bata? Pagpasensya mo na si Zack. Ganito talaga siya makipag-usap. Hiyang anas ko habang bitbit ang anak ko. Para akong kamatis na hinog. Gusto magkulong sa kwarto at di magpakita sa harapan ni Zane. Papasok na kami. Salamat, Zane. Pagpapaalam ko, tumango naman siya sa sinabi ko. Good night, my twin. Pagpapaalam din ni Zack sa kanya. Nakita ko sa aking peripheral vision nang umiti ng kaunti si Zane. Kumaway siya bago pumasok sa kanyang sasakyan. Nang makaalis siya, agad kaming pumasok sa loob. Sobrang gabi na. Bakit di pa kayo natutulog? Kalmang tanong ko sa kanya. I can't sleep po. Tapos nakita ko po kayo kanina. Ang tagal niyo po kasing pumasok kaya lumabas na rin po ako. Paliwanag niya. Pumunta na ako sa itaas para ilapag siya sa kanyang kwarto. Are you sure don't have any relationship with him po? Pag-uulit pa niya pagkatapos ko siyang kumutan. Bumuntong hininga ako, tiningnan siya. Maski ako, hindi ko alam ano bang meron kami. Matulog ka na, baby. May pasok ka pa bukas. At si mommy rin may work pa. Pag-iiba ko ng usapan. Di na siya nagsalita ulit at pumikit na lang. Good night, mommy. Good night, baby. Kinumutan ko ang kambal niyang si Zarina. Good night, princess. Nasa trabaho na ako at maaga akong pumasok. Nakatitig ako sa salamin dahil ang laki ng eye bags ko. Halos wala akong maayos sa tulog dahil sa nangyari kagabi. Nag-uusap na rin kami ni Aaron dahil tumawag siya kanina sa akin. Nasa desk ako ngayon habang gumagawa ng mga dapat kong gawin nang kinalabit na naman ako ng katabi ko. Lumingon ako sa kanya. Tinuro-turo ang office kung nasaan nandun si Zane. Bakit ako? Ikaw na lang. Tanggi ko sa kanya. Bakit? Kailan ba ako naging kalya? Agarang sagot niya naman. Pumunta ka na doon. Pinapatawag ka na. Bumuntong hininga ako at naglakad tungo sa office niya. Pagpihit ko ng pinto, agad niya akong hinila papasok. Agad nilak ang pinto. Gulat akong nakatingin sa kanya. Bakit mo ako pinatawag? Kalmadong tanong ko nung i-corner niya ako. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung anong ginagawa niya sa akin. I miss you. Malalim ang tingin niya habang sinasabi yon. Gusto mo ba ako? Hindi ko na iniisip kung anong lumalabas sa bibig ko dahil sa pagkakataong to gusto ko nang makasigurado. Palagi siya nagbibigay ng mixed signal sa akin at isa pa, bago lang ulit kami nagkita at nalilito ako sa pinapakita niya. Ano ba talaga tayo, Zane? No, I don't like you. Kiniyom ko kaagad ang kamuo ko na sabihin na yon. Mahal mo ba ako? Hindi muna siya sumagot. Napayo ko na lang ako at baka mapahiya na naman ako pag sinabi niyang hindi rin. Hinawakan niyang baba ko at agad akong hinalikan. Ilang segundo lang din ang tinagal doon at tumingin siya sa akin. It's already 7 years, Kalya. Inawakan niyang pang ibabang labi ko. And you're still the one that I love. 2:00 na pero hindi pa rin ako makatulog. Paulit-ulit sa utak ko ang sinabi ni Zane kanina. Sa loob ng 7 taon, ngayon lang siya umamin sa akin. Kaya na marinig ko ang sinabi niya kanina, hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ano nga bang pumapaibabaw, ang kasiyahan ba o kaguluhan din sa isipan ko. Napasa po na lang ako sa noo dahil panigurado. Lalaki na naman ang eyebags ko bukas. Bakit pa kasi hindi ako makatulog? Kahit saan ko ibaring ang mata ko, mukha pa rin na Zane ang aking nakikita. Kahit pipikit ako, mukha niya pa rin. Sintomas na siguro to sa pagkabaliw ko. Pagpasok ko sa trabaho, hindi nga ako nagkamali. Nagka-eyebags na naman ako at mas lumaki pa nga ito. Nagtimpla muna ako ng kape sa employees room dahil may stock 3-in-1 naman doon at heater dahil gayon pa talaga ako dinalo ng antok. Pagpihit ko ng pinto, natagpuan ko sa loob si Zane. Nagkukutaw din ang cup ng kape. Di na ako tumuloy sa pagpasok na makita ko siya. Narinig ko pa nga tinawag niya ako pero hindi ko na siya pinansin at sinarado ko ulit yun. Diyos ko, ayoko muna siyang makita ngayon. Baka gabi-gabi na lang akong walang tulog nito. Natatakot ako baka kung ano na naman ang gagawin niya roon. Bumalik na lang ulit ako sa aking desk at tinapos ng trabaho ko para maipasa na kay Zane at ipacheck na sa kanya. Bakit kasi hindi na lang ulit sa boss ipasa lahat? Nakakailang naman kasi sa tuwing papasok ako ron sa office niya. 12:00 na at bumababa ng mga trabaho ko. Gusto sana nila akong samahan mag-lunch pero hindi muna ako si mama dahil kailangan ko muna tapusin ang mga ginagawa ko.
May dala naman akong strawberries kaya yun na lang kinakain ko sa Tupperware. Maya-maya tinanggal kong aking glasses at nag-inat-inat muna dahil sumasakit na rin ang likod ko kakayoko. Agad din ako nagpatuloy sa trabaho matapos ubusin ng mga strawberry na dala ko. Tinignan ko ang relo at alas 5 na rin pala ng hapon. Nakauwi na rin ang mga kasama ko. Hindi ko na malayan ilang oras na rin pala ako ritong nakatutok sa mga papel. Tumayo na ako nang matapos ko na. Sobrang dami rin kasi ang binigay sa akin eh. Dinala ko na ang mga papel papasok sa office ni Zane. At nang makapasok wala na siya doon. Mukhang nakauwi na rin siya dahil uwian na rin namin ngayon. Paglapag ko ng mga dala ko sa desk niya, narinig ko pa ang paglock ng pinto kaya agad akong naalerto at napalingon agad doon. Napatigil ako na makita si Zane sa may pintuan na nakasandal habang nakapamulsa pa. Akala ko nakaalis na siya. You did not eat your lunch? Tinaasan ko siya ng kilay. Aba, concern. Kumain na ako ng strawberry. Agad na sagot ko. Let's go. No thanks. Pagtanggi ko at lumapit sa may pintuan. Parang ayoko siya makita ngayon dahil nahihiya ako sa nangyari kahapon. Akmang pipihitan ko ang doorknob nang pigilan niya ako. What's your problem? Takang tanong niya. Di ako nakasagot dahil kinakabahan ako. Kainis. Fine, I will drive you home. Huwag kang tumanggi. Maghihintay ako sa parking lot. Binuksan niya ang pinto at umuna siyang lumabas. Nakahinga ako na maluwag nang mawala na siya sa paningin ko. Parang di ko kakayanin na makita siya araw-araw tapos siya pa maghahatid sa akin ngayon. Pagkatapos kinuha ko ng gamit ko at lumabas na rin. Papunta sana ako ng hagdanan katabi ng elevator na makita ko doon si Zane nakatayo sa may labas ng elevator. Akala ko nasa parking lot ka na. Hindi siya sumagot, subalit tinuro niya ang elevator sa harapan niya. Naparunok ako dahil mukhang alam ko na ang ibig niyang sabihin. Let us use the elevator. Tumawa ako na mapaklat saka umiling. Maghagda na lang ako. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang hilahin niya ako papasok. Pinindot agad ang lower ground. Napahigpit ang hawak ko sa kanya na makapasok kami sa loob at sumaradong pinto.